Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB ulit, ang inyong abang lingkod. Hindi po JDB ulit pangalan ko. Okay. Kasi si Morales, binanggit niya na pagkatapos nga nung April 30, May 1, may pumunta raw sa bahay nila, na-capture daw ng CCTV nila. At anya itong taong pinadala, dalawa raw, pinadala raw nito ni James Kumar. Kilala po ni Senator Bato de la Rosa si James Kumar. Alam niya kung ano pagkatao nito. Kaya, medyo kumunot na yung noo nito ni Bato de la Rosa. Mukhang hindi po na-brief nila Maharlika si Bato na mayroong banibagong revelation. Di ba sinabi niya? Teka muna. Iba na, bagong revelation na naman yan Di ba? Mga kababayan, eto hong si James Kumar, kilala ito maski sa BPO industry. Alam niyo kung anong connection sa BPO industry? BPO po hindi Hupogo. Okay, hindi Hupogo. Ang mga Indiano ho, problemang malaki sa kanila ng mga puti sa West Coast, sa kabilang panig ng mundo, hindi po sila maintindihan mag-English. Hirap na hirap sila. Yung accent nila ng, "Hello, good morning. My name is Ranjit. How can I help you?" Diba? Tapos tayo "Can you please do this and that and that?" Sila hindi. "Okay, madam, you have to do this. You need to press that, and press that, and you have to tell me. Okay, so what is the outcome?" Ganun ang accent nila sa nila. So naiinis yung mga caller. Ba't ganun sila kausap? Ang bilis pa magsalita. Tapos yung kanilang grammar construction is more on imperative, pautos. Ayaw po ng mga ng mga Western. Gusto nila mga Pilipino, mga polite. Now, dito po thrive ang mga Indiano. Dinadala nila ang call center o ang industriya sa Pilipinas bilang tinatawag namin na mga vendor. At hindi lang yan. Makita nyo ho rito Ito ho si Manjinder Kumar ay founder and president ng Filipino-Indian Commerce and Welfare Society Incorporated. Okay? At nabigyan nga po ng The Manila Times ng Global Excellence Awards noong May 18, 2023. Kasi talagang malaki po ang naitutulong nila sa ating bayan. Kaya normal lamang na magkaroon siya ng mga pictures. Meron ho kasing isang page ng mga degongista na naglabas ng mga pictures nito ni Kumar. Yan. Kasama yung iba't ibang mga politiko. Lalo na to sina PBBM, Chis Escudero, para palitawin na yung ginawa ni Chis Escudero na pagsita kay Bato de la Rosa is to protect Kumar. Mali naman talaga si Bato de la Rosa bilang isang senador, bilang isang mambabatas, dapat isa po kayong debatista at dapat isang debater. Kailangan kabisado ninyo ang rules of debate, ang rules ng parliamentary procedure. Hindi yung parang chop suey, katulad nung nangyari sa hearing ni Bato kahapon. Lahat na lang ng taong binanggit ni Morales, di ba naging COMSEC kahapon si Bato de la Rosa. Ang naging senador, ito pong si Morales. Jingo, yan mga nilabas nila kanina ay kahapon para palitawin talaga na pinoprotektahan ito. Sila evil intent. Talaga kung kilala kasi ito, maski si dating Pangulong Duterte, sigurado kung kilala yan. Kilala nga ni Bato. Diba? Si Idol. Si FL. Ito yung unang nilabas nila kahapon. Nung marinig ko pa lang ang pangalan nito, familiar na sa akin Kilala ko kilala ko. Lalo na, nagkaroon ako ng mga matataas na pwesto sa call center industry dati, sa BPO, hanggang sa tumigil na lamang ako nitong mag-pandemic. Kaya nung marinig ko ang pangalan, Diyos mio, kilala ko to. Now, ano sabi rito ni mabuti na lang, nagsalita na rin po ito si Zubiri. Diba? Sabi niya, while certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. Tama. Diba? Abogado kasi si Migs. There were no pictures. Panibanggit ng banggit na there are 5 pictures pero walang maipakita. At ang kapansin-pansin, bakit hindi kumuha, nagtabi man lang ng sarili niyang kopya for personal. Diba? Para kung in case na mapapahamak ang buhay niya, meron siyang may babandera na, hey,
I have these fucking evidences na magpapahamak sa buhay ninyo. Should you touch me? Di ba? Bakit walang ganun? Walang pang leverage, ika nga. Which is very normal. Sana kung ginawa niya yun. Ito pa ha. In other words, this way solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Alam niyo naman po sa korte, sa rules of court. At kahit po yan ay mga hearing-hearing yan, hindi, magiging chapsoy ang inyong paghihiring, kagaya na nangyari. Di ba? O, sabi rito, Morales cited a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. Tama. Di ba? Nung nasa PIDEA siya, wala naman siyang nasaksihan, which is very important na meron kang direct knowledge doon sa iyong pag-aakusa. Ang style po kasi nilang ginagawa rito, ganire. Para makaiwas si Morales na mademanda, pinalilitaw po nilang siya po ay victim. Nando siya sa pa-victim effect. Na siya ay biktima lamang, kaya po siya ay kaya po siya ay nandoon, nadawit lang siya. Pero ang kapansin-pansin, bakit pirma mo mismo sa loob lamang ng 10 taon, di mo na maalala kung ikaw ba pumirma? Samantalang makikilala mo sa buntot. Alam mo kung ano itsura ng pirma mo? Alam mo kung ano yung ginawa mo? Hindi niya po question na nandun ang pangalan ni Bongbong Marcos. Di ba? AKA Bonget. O Maricel Soriano. Hindi niya question yun. Ang kinu-question niya ron kahapon, na binanggit niya, pakain daw siya nun. Kulang pa sa energy. Hindi niya sigurado kung kanya yung pirma. Yung may buntot kasing naiwan dun Dong takpan ni Maharlika. Diba? Ang tanong, totoo kaya na yun ang nakita niya? Diba? Imposible ho. Kung totoong nagdududa siya kay Maharlika at gusto niyang idemanda pa si Maharlika. Bakit? Pagkatapos ng unang hearing, nagpa-interview agad kay Maharlika. Although sinabi niya nung bago mag-hearing, hindi raw niya binigay yung ibang mga detalye. Part of the vlog yan ni Maharlika. Ibitin ang impormasyon para meron part 2 at additional views, therefore, more revenues. Pinagkakapirahan sila ni Maharlika, ang mga tanga, tuwan-tuwa naman. Diba? Doble bayad. Bayad galing sa kanyang mga amo. Sabi nga ni Junicio Santiago totoo, yan, meron talaga nagpapatakbo diyan sa likod ni Maharlika. Diba? Lalakas ba loob niya ng ganyan-ganyan? Berito, the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be the germane to the subject of the motu proprio investigation. Buti nga rin, naipaliwanag yan kung bakit 2 minutes. Diba? 2 minutes pala is very crucial. Kapag may napansin na nagpa-positive doon, that is the time na magre-require ito ng confirmatory testing. At ibig sabihin, lalo nilang palalawigin yung test para masiguro talaga na negatibo yung resulta. Ayaw nila na maglabas sila ng resulta na positive agad-agad in 2 minutes. 'Di ba? Kaya nga confirmatory. Para doon pagka nag-positive, ilalagay nila gaano kahaba yung naging oras ng pagte-testing nila at ilalagay nila roon kung kalaunan ay nagnegatibo after confirmatory testing, ibig sabihin may ibang proseso silang, ibang procedure silang gagamitin. 'Di ba? Kasi yung mga droga na yan, may iba't ibang elemento yan. Meron diyang mga elementong kasama na napakadalihong matrace agad sa simple testing pa lang. So kung doon pa lamang ay nag-positive na, titignan nila yung iba pang bagay kung present pa. So that is the confirmatory testing. So kumbaga level 1, hindi na nakita, okay, negative, release 2 minutes. O kaya naman nakita na, first 2 minutes, oops, may gumuhit, positive, sige, reconfirmatory tayo. Diba? Titestingin natin yan ng mas malaliman. Ganun. Hindi na ho sila nakapalag dun. Diba? Tsaka yung nag-test sa Pangulo, hindi po siya ang first time na merong ganong 2 minutes. And after all, St. Luke's yan. Kung yung nagkakamali, iyaan
Kasi dati nagbabayad kami ng mga yung insurance claim, babayaran namin yung mga Filipino, yung mga nandito sa abroad na mga Amerikano, mga kusino na member po ng Aetna International, diyan po sila nagpapatest. Pumupunta sila, kaya sikat na sikat yan sa amin sa call center dati, sa company pinapasukan ko noon, yan pong St. Luke's sa BGC. Kilalang kilala yan. And in fact, meron ding St. Luke's sa New York eh. Diyan sa New York, meron po dyan. Kala ko nga, same lang yan eh. Yun pala, nung chinek ko yung address, iba yung sa New York, o yung sa New York City, iba rin yung dito sa BGC. Kasi malapit lang rin sa akin rito, yung St. Luke's original ang tawag ko. Yan po sa E. Rodriguez. Now, sabi rito, while we respect committee rights to perform oversight functions in aid of legislation, however, we would like to remind our colleague, Kibato, to be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Exactly, di ba? Ang ginawa nila kahapon doon, yung mga nakaraan, yung unang niyang hearing, obviously, yun pa'y political persecution. Kahapon, hindi po nagpakita ron si Ochoa. Pinadama lang sila nun. Abogado rin yun. Pinalabas lang yung bala ni Morales. Pag lumitaw yan, wala na, durug-durug na. Di ba? Sa St. Luke's, meron rin pong, sa Tokyo, Japan, meron din St. Luke's. Diba? Ito dapat na ano na to. Although, sabihin na natin, natuwa na rin ako kahit papano ron, sa pag-react nito ni Bato de la Rosa, doon sa banat nito ni Morales kahapon, pagdawit dito kay Mr. Kumar. 'Di ba? Wala na kung saan na kasi dinala. Maliwanag rin po sa pagdinig na 'yon, ang purpose purpose in life or mission nito ni Morales diyan sa Senate hearing is to malign and destroy the reputation of the president and of course of the first lady. Una pa lang, pag-upo pa lang naman nila. Meron na pong nasa likod ng lahat ng yan na pinupuna ko nga nung una pa kung bakit etong ating ibang mga kapwa vloggers, bakit pag-upo pa lamang, binabanata na nila si LFL na bakit awag dito, na nakikialam daw sa appointment, kawawa daw si First Lady at saka si Amy Marcos, they were left behind. Ang nangunguna raw sa appointment, ito raw pong Rodriguez people, yung kay Attorney Vic, tapos etong kina PBBM, tapos kay Amy at saka kay Imelda Marcos. Wala raw, hindi raw napapansin. Sabi ko pa nga, bakit sila ba yung nanalo sa eleksyon? Si Imelda ba nanalo? Si Amy ba nanalo? Hindi eh. Nanalo pagka-presidente yung anak o yung kapatid niya. Natural, sila bahala sa appointment. 'Di ba? Yun pala. Meron pa lang nasa likod, 'di ba? Ang ahas na puti. sa mga attacking ganyan noon kay PBBM. Alright, shout out kay Mami Peng, sabi niya, mahal ba magpa-drug test diyan? Magpa-drug test kaya ako para patunay lang. Hindi ko mahal. Mahal diyan sa St. Luke's. Pero bayaran ka naman. Kakayanin mo yung halaga. Ako rin pag nakasingil tayo yung mga nagbayad sa atin, na hindi natin alam, magpa-drug test tayo. Okay? Pero sa ngayon, ang dapat pong magpa-drug test, eto hong sina Morales, yung mga buang na, yung mga digongista, yung mga mahilig magsabi ng vangag. Yan. Kayo ho yung magpa-drug test. Okay? Yan. Shoutout po kay Mami Peng. Yan, magandang umaga sa iyo, kaibigan. Yan. At syempre sa mga kasama namin sa aming tropa-tropa, si Go Philippines, ang aking BFF since 2005, si Ali Bugha, syempre si Streetwise with Takero, at saka etong si babae, syempre si Mima Alicia. Yan. At yung ngayon ay nasa motovlog na sikat na ngayon, si Chia Malupit.
Yan. Okay? O, isabay mo raw si Digong. Baka ayaw nun sa St. Luke's. Kaya tuloy, mga kapatid, napagdudahan tuloy kahapon. Diba? Ako rin sana makasingil na eh. Walang nagsabi sa aking bayaran ako, nag-reply eh. Mga gago. Ngayon pala, meron akong isang gusto ring sagutin, mga kapatid. Iwan na muna natin itong mga damuho na to. Before I let you go. Si ano kasi, si Badongski,